Alright. So bali wala nang paligoy-ligoy guys. Unboxing na natin to. So bali umpisa na natin dito sa pinaka mismong device ng Beeline. So ito nga pala guys is Beeline Moto 2. So, kasi yung meron tong version 1 pero hindi kita yung routing display niya or yung mismong map. Parang compass lang siya. So arrow lang yung nakikita. So gumawa sila ng version 2, nakita na yung mismong route ng pupuntahan yung location. Alright? Or yung pinaka map niya naka-display na. Tapos dito guys, sa mismong box niya, ito na yung mismong feature ng device na to. So IP67, so may parang ulan dyan, meaning waterproof siya, anti-glare, kahit katiri ka ng araw, kita mo pa din yung map. USB, USB-C, meaning Type-C to guys, or yung mga charger nyo na pang phone, pwede dito, pwede yung pang charge. Glove friendly, dito na kayo sa mismong bezel, pipindot nyan guys, ditong left, right, up, down. Ayan na yung ginagamit para ma-navigate nyo or ma-set up nyo yung mismong display. Alright? Tapos ano pa ba? May speedometer, alert. Itong alert na to, meron siyang ilaw. Dito, I think ito yun. Yan. Umiilaw yan guys kapag magle-left turn ka or magre-right turn. If I'm not mistaken, ganun nag-work to. Itong alert LED light. Tapos may orasan din. Tapos ito, 14 hours. Siguro approximately 12 to 14 hours. Pwede mo siyang magamit ng tuloy-tuloy. Pero syempre depende pa din yung sa phone nyo. Kung gaano kalaki yung battery capacity ng phone nyo. So kung yung phone nyo unang malobat, hindi nyo na siya magagamit. Ayun, powered by iOS and Android. Tapos ayun yung ano niya, current price niya. Pero discounted yan ng 20% guys. Black na pili ko guys kasi mas mura to ng 2K kaysa dun sa may silver and gunmetal. Pero ang pinaka-target ko talaga nung una is yung gunmetal. Kaso walang available na gunmetal. Kaya ito yung napili ko, yung mismong black. At saka ang kagandahan dito guys, dahil black siya, pwede kahit saang motor mo siya i-mount, babagay pa din siya. Kasi nga plain lang yung color niya. Ayun, Bluetooth connection ang gamit niya. Ayun, I think yun lang. Okay, so buksan na natin. Bali guys, ito yung laman ng mismong box. First is itong Type-C cable. So charger, pang charge niya yan. 4 na rubber band, 2 malaki, tapos 2 maliit. Universal mount niya. So dyan yung gagamitin yung rubber band. Then 2 manual, tapos itong mismong unit. So dahil hindi nga siya touchscreen guys, ang pang navigate nyo sa kanya is itong left and right, tapos up, itong up and down. Tapos bago ko ipakita sa inyo kung paano to kino-connect sa mismong phone using Beeline app, papakita ko muna sa inyo yung pinakaunang setup kapag first time yung binuksan to at kinonect sa mga phone nyo. Bali gamit ko na yung phone ko guys, tapos nag-download na rin ako ng Beeline na app. Settings. Tapos sa pinakababa, connect. Ayun, so 5977 kung nakita nyo guys. Ayun. 5977. Scan natin siya, i-pair natin. Ano nangyari? Ayun, kino-configure niya pa. So after natin ma-pair, maghintay lang tayo ng kaunti kasi nagsisetup pa sila. Alright, finishing connection. Okay, connected na. So ayun guys, ayan na siya. Tapos bumili na nga rin pala ako guys ng isang extra mount para dun sa mismong device. So ang tawag dito is 1-inch ball mount adapter. Accessory din siya ng Beeline Moto para dun sa mismong navigation tool. Tapos ang price nito guys, ang SRP niya is 1,490. Wala pa dito yung discount na 20%, so around 200 plus din yung na-discount ko rito. Kaya pala ito binili ko kasi meron na akong existing na 1-inch ball mount na ginagamit sa quad lock ko. Tapos para ma-reuse ko siya, 1-inch ball din yung kinuha natin. Alright. Tingnan natin kung ano yung mga laman nito. So manual.
Direction lang kung paano mo siya i-install. Tapos ito, yung mismong ball mount or yung mismong mount ng device. Ayan. So simple lang siya guys. Sa likod nandun yung mismong logo, naka-engrave. Tapos sa harap naman, dito mo iti-twist yung mismong device. Tapos made by plastic siya guys. Pero matigas na plastic siya guys. Parang I don't know kung ano yung pinaka-material, pero parang solid plastic siya. Alright. Tapos ito, yung 1-inch ball. Bali ganito natin siya i-mount guys. Ganyan lang siya. Okay na. Naka-mount na. So, kukonek na natin siya dito sa phone. So, punta lang tayong beeline. Ito kanina, na-setup ko na itong bird and square. So, click-click ko na lang yan. Alright. Andyan na yung route. 7.2 km, 17 minutes. Makakababa na tayo doon. Tapos kung makikita nyo, naka-ready na siya guys. Naka-check na siya. So, go ko na lang. Alright. Ito na yung susundan natin. Tapos ito, sleep mode ko na yan. Or, i-off ko yung screen. Alright, let's go. So, bali yung pinaka nagustuhan ko naman dito guys, napakasimple lang nung datingan niya. Kasi maliit. Hindi ko rin kasi preferred guys yung may dashcam sa harap at saka sa likod. Mas maganda kung mas maliit yung display screen niya para hindi niya ma-emphasize yung pinaka-cluster natin o kaya yung pinaka-odometer. So nakita nyo, nag-blink siya kasi 200 meter away. Liliko na tayo sa susunod na kanto. So nakikita nyo, 110 meter bago tayo lumiko. So pinaliliko niya na tayo guys, tama yung daan. Ang purpose naman natin guys is makita yung pinaka-capability ng ang device na to. So nakita nyo yun, mayroon kasing kanto doon guys na or may iskinita doon kaya nag-blink pa rin siya. So talagang na-trace niya guys yung bawat kanto, bawat iskinita sa kalsada. Kasi kung ano yung nasa mismong Google Map or nasa mismong map ng beeline, yun yung mismong ipapakita niya. So nakita niyo yan, 'di ba? Merong rotonda, hustle. So nag-blink na siya, meaning kakanan na tayo. So ganun lang. May narinig akong battery low, hindi ko alam kung sa cellphone ko yun o dito sa mismong device. Kasi kung makikita nyo guys, lobat na yung cellphone ko eh. Pakita ko sa inyo. So naka 3.5 kilometers na tayo ng takbo. Ayan, 20% na lang yung battery charge ng cellphone ko. Tapos ito naman 90% pa. So balik na natin dun sa mismong mapa. Isa pa sa nagustuhan ko dito guys sa device na to, nothing to worry na ako na masiraan ng cellphone or ng mga spare phones na gagamitin ko pang navigation lang. Kasi ito guys, weatherproof na siya. Good thing yun kasi kahit umulan or katirikan ng araw, ginawa siya para sa ganung purpose. So good thing yun guys. So ayan, malapit na tayo guys. 620 meters na lang. Nandun na tayo sa mismong location. So ayan na, nandito na tayo sa destination natin guys. So bali may tambay kasi kami dito ng mga kagroup sa ADB. So hopefully nandun sila sa dulo. So ay mga kagrupo natin. Siyempre, magay muna kayo. Yan, tambay lang kami dito guys.
So bali hanggang dito na lang yung video natin guys. So if ever naging interesting tong video na to para sa inyo, suggestion, clarification, comment nyo lang sa i-upload natin video. Alright? So hanggang dito na lang. Salamat.